Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Second half ng June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, isalagay ko dyan sa screen yung aking FB Messenger, yung FB ko. I-check nyo na lang para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Vice versa, gawin mong guide yung mga warning, i-reverse mo, ha? I-guide mo yun, hindi yung negative is a warning para makaiwas ka. I-reverse. Halimbawa, may nagsabi ko, ay may gulo o may mag-aaway, tapos hindi ka naman iiwas, mangyayari talaga yun. I-choice mo naman yan, di ba? Okay, with an eye, psychic ability, trust your intuition. Pwede iba sa inyo is, yun nga, maybe you're a tarot reader, or malakas yung intuition mo, malakas yung instinct mo, malakas yung gut feeling mo, or you have a psychic ability. And when it comes dito, is may mga tao or mga matang nakatingin sa iyo. No? Nahando yun. Or malakas din kasi siguro yung vision ng iba, no? Sa iba. And mag-ingat kayo when it comes to your eye. Singkat ba kayo? Yan. Baka maaring lumalabo na talaga yung mata nyo, o may paglabo, mapuwing, may mga pumasok na dumi, o kaya naman is may mga magkanana dahil sa mga pilik mata na nilalagay ng iba, di ba? O kaya is, sana wag naman kayo magka-sore eyes, hindi kayo mabulag naman, ano? Yan. Kung ano man ang mangyari sa mata nyo, you need to be very careful sa iba, and you will playing a different role. May mga mangyayari sa iyo as in na pagbabago, no? Yan. May sabihin, halimbawa basta ka naman, halimbawa is dati leader ka, ngayon hindi na. Halimbawa, dati nagtitinda ka, iba na. Okay, may mga gagawin kang bagong eksena, bagong role in your life, di ba? Halimbawa dati, bida ka, ngayon kontrabida ka, yung mga ganun. Basta there's a role, different role situation. Kung sa trabaho man yan, sa relasyon man yan, sa paligid mo man yan. And ring, a marriage will take a place, either romantic or a business. When it comes sa business is, maybe someone's want to connect sa'yo kasi maaring may mga pag-uusap related sa pera, related sa trabaho, related sa mga business, ganyan. Pwedeng nahando sa point na yun. And then, may mga commitment, may mga partnership, no, sa iba sa inyo. Okay, may mga collaboration, no, yun, dealing, collaboration. And welcome naman sa iba, sa mga relationship, is siguro nahando yung point, kasi isa lang yung ring niya, actually, no, bakit kaya? Pwede rin may magpo-propose or inaasam mo talaga na siya yung makatuluyan mo, no, sa iyong life, pero nag-iisa kasi yung ring niya. Sana, no, sana humabol. May dumating na isa pang ring, no, yun. Baka hinihintay nyo na, baka may mga pag-usapan kayo related to a wedding, may pupuntahan kayong wedding, o kaya naman is hindi pa sa ngayon kasi isa lang yung ring, di ba? Sana wag mapako, no? Or pwede rin kasi dito is may puro kasi bulaklak siya, di ba? Magagandang salita pa lang sa ngayon. Pwedeng nahandun sa point na yon. Or may nangangarap na, no, na kayo forever, ganyan. Sana, romance is in the air. Tama, puro bulaklak ka, di ba? Mukhang magaling magsalita yung either ikaw magaling magsalita, ba't ba nabubulol ako? Or siya, no? Yan. And when it comes to Rose din kasi, is nandun yung point na there's a good things happen when it comes to your life. Ibig sabihin, may magandang magaganap o mangyayari na magko-commit ka doon, no? Sa sitwasyon na iyon. Yun. Kaso, ang Rose kasi may tinik, no? May mga sitwasyon na obstacle or may mga balakid or may mga struggle na pwedeng maganap o mangyari. Yun ang nakita ko dito kasi may tinik siya. Yun ang nakita ko, ha. Sana wag naman. And baka makakakita kayo ng rose, bibili ba kayo ng rose, o you will serve rose, o mahilig ka sa rose. Ganyan. And we'll get back to the basic. Ay, ganun.
Merong sitwasyon. When it comes to Rose, ano, may tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal, love and support, or ikaw ito sa kanya. Okay? Babalik ka doon sa simula. Ano ba kayo ng feather? Yan, ano yun? Ano tawag dito? Nagtatago. Nagtatago. Ano ba yun? Collect. Diyos yung marimar. Collect na lang, nakalimutan pa. Nagko-collect ba kayo? Yan. Or maybe makakita ka ng mga feather, or may mga frame ka na feather, bracelet na feather, yan. O kaya is t-shirt na may feather, mga ganyan. Pag nakita ka ng feather na wala namang ibon, wala namang something, maybe yun yung, wala, hindi siya maybe. Ibig sabihin, your guide is beside you. Yun nakita ko. Also, let's go. Yan, babalik ka daw sa simula. Halimbawa, tapos ka na magbayad ng utang, tapos ka na sa pag-aaral, tapos ka na sa trabaho na to, then, o kaya nagbakasyon ka, babalik ka na naman, o you will back to basic, o kaya naman is magkakaroon ka ng resetting, o kaya naman is, kung ano man get to the basic, o kaya naman wala na kayo ng jowa mo, di ba? Pinaghiwalay. O, di ba? Back to the basic ka. Basta kaya, halimbawa, nasa Maynila ka, tapos uuwi ka ng probinsya. Yan, get to the basic ka kasi hindi ka na babalik ng Manila kasi gusto mo na magstay, di ba? You will back from the basic. O kaya, sa abroad ka, uwi ka na ng Pilipinas, di ba? Di magsisimula ka muli nun, di ba? Mga ganun sitwasyon. Para mas maintindihan nyo lang increase in material wealth or spiritual growth. Sa iba dito, this is an spiritual growth kasi we have the kill. Na ibig sabihin, mas magiging intuitive kayo this time or nahandun yung growth. Yan, baka rin nahandun yung point na mga nagme-meditate na kayo, ganyan. Or mas magiging enlighten yung inyong mag-growth or enlighten yung inyong intuition, ganyan. And then also, sa iba dito is a wealth, no? Yon. Ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iba, first muna you need to commit to your wealth or sa kaperahan mo or sa trabaho mo or sa income mo. No? Ang sinasabi dito. Kasi, may darating na sitwasyon na babalik ka sa simula. At kailangan mo na talaga mag-ipon. Ibig sabihin, di ba? Sa iba naman sa inyo, maaring andito yung sitwasyon na maaring may mga night shift, mahaba yung oras ng pagtatrabaho, o kaya may mga bonuses, malaki man o maliit na mangyayari. But still, handun yung increase of wealth. O pwede rin kasi na mas more ka na mag-focus this time sa trabaho mo. Or pwedeng wala kang trabaho, then magkakatrabaho ka na ngayon, and then mag-i-increase talaga yung pera mo. O kaya naman, is we come dito sa Get Back to Basic, is mga trabaho yan, mga bagong trabaho, bagong tatrabahuhin, ganyan. Kaya handito rin yung pag-increase ng wealth. Diba? May trabaho ka na, tapos magtatrabaho ka pa uli ng mga part-time, mga ganang sitwasyon. May mga isda ba kayo? And we have the May. Pwede may kakilala ka na May, or May ang kaarawan niya. Baka ikaw yan ate, oo nga, ako yon. Yan na nakikita ko dito. And also, is, baka may birthday na May ang kaarawan. Ikaw. Sabi ka doon. Ikaw, di ba birthday mo? Nagulat pa ako, May, di ba? Gemini yun. Yan, happy birthday. And then also, baka may iba pa, di ba? Also, we have the May, 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks. We come to 5 siguro, 1 month and first week, mga ganyan. O kaya is, by the May. O kaya 5 months, no? Pag 5 months siguro, before ending of this, year, mga ganyan. There's a beautiful, happy intellect. Also, these are changes kasi, no? Kung tingnan mo, marami kang flower. Ibig sabihin, parang good things happen na mangyaganap o mangyayari sa'yo. Magkakaroon ng pagbabago. Mas magiging maganda yung flow mo. Sa nakikita ko sa dito, may mga magandang flow o banayad na sitwasyon o makakaramdam ka ng kapanatagan this time sa iba sa inyo. Yun nakita ko. Sa iba naman sa inyo, maaring magbabakasyon kayo or you're thinking about vacation sa isang bansa na may cherry blossom or mga sakura, di ba? Or maybe malapit ka sa mga sakura na puno, may mga sakurang ganyan. Lalo pag nasa Japan kayo or sa ibang bansa na may mga cherry blossom. O kaya malapit ka sa ilog o malapit ka sa mga bulaklak, no? Kasi maraming bulaklak o mahilig ka sa bulaklak. Pwede rin, ano? Baka naman may marireceive ka o may pagbibigyan ka ng bulaklak.
And muddle, unclear thinking. Oy, okay ka lang? Sabi ka, bigla nag-struggle eh. No? Ang dami mo daw iniisip or ang dami mong iisipin. Siguro when it comes sa iba sa inyo, ang dami mong iisipin na pagbabago magaganap sa buhay mo. Or maraming magbabago. Kasi ito yan, ang dami niyang puno, di ba? Maraming magbabago sa buhay mo. As in. Sa iba naman sa inyo, kasi we have done I, tsaka si Forrest, ibig sabihin, maraming taong nakatingin at nakamatsyag sa'yo. Andito rin yung point na may mga hindi rin pagkakaintindihan o hindi ka nila mauunawaan o hindi ka niya mauunawaan, maintindihan or ikaw ito sa kanya. No? Medyo ano siya, mapuno kasi tapos iba-iba pa yung puno, iba pa yung laki, di ba? Sa iba sa inyo. Yan, may mga konting obstacle, mga lubak-lubak pa yan kasi forest ito. Yun nakita ko dito. Pero, kasi we have the goldfish, the May, rose, and ring, is, wag ka lang din mag-overthink sa iba sa inyo. Siyempre, iba yung mga unclear thinking, eh, no? Siguro, medyo magulo yung isip mo, mga bagay na gusto mong gawin, gusto mong i-pursue, ganyan. Gusto mo actionan, i-move, sabihin. Pwedeng na doon sa point na yun. May mga unclear thinking kasi dito, model. Sa iba, kasi maganda siya, di ba? Maraming magandang malaki, minsan, parang alam mo yun, parang ganun. Masaya, hindi masaya, masaya, hindi masaya, masaya, hindi masaya, masaya, hindi masaya. Okay, hindi okay, mga ganyan na sitwasyon. Kasi hindi siya pantay-pantay. May mga ganun sitwasyon. Malapit ka ba? Taga-probinsya ka ba? O malapit ka sa mga mapupunong lugar? Energy ni Gemini. Ako naligo. Ramdaman ko. Okay, when it comes sa yung energy. Okay. Sa yung energy, stable naman, yung nakikita ko sa'yo, yun nga lang marami ka lang talagang sitwasyon na iniisip na bumabalik-balik sa isip mo o binabalik-balikan mo, mga ganyan. Or pwede din na din sa may mga bagay o sitwasyon ka lang din na medyo nalilito ka. Ganun. O kaya is na doon yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na pwedeng ini-illusion mo o nag-i-illusion ka. Sana hindi dumating yung danger anxiety pagdating sa iyo. Pwede rin kasi na magkaroon ka ng anxiety, stress in some aspect of your life. Kaya mag-ingat ka na lang din sa nakikita ko sa'yo dito. Pwede rin na doon sa point na may mga bagay na kinatatakutan mo or katatakutan mo. Yun na nakita ko. Hindi ko alam kung sa trabaho ba siya, sa family ba siya, sa paligid mo ba siya. Pwedeng nandun sa pwedeng sa mga nakakausap mo or makakasalamuha mo o nakasalamuha mo, mga ganun. Medyo may konting emotional o lungkot na mararamdaman sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, medyo stagnant ito, no? You're feeling stuck, you're feeling stagnant. Yan. Or may mga sitwasyon na i-stagnant ka o na-feeling stuck ka kasi may mga bagay ka daw na gusto mong gawin, gusto mong sabihin, gusto mong actionan, gusto mong i-movement, gusto mong desisyonan, sabihin, mga ganyan. Kaso, hindi mo daw magawa. Yun ang sabi. Kaya nai-stuck siya. Parating kay Gemini. Alam mo, ingat ka. Kasi dito, may tao na nagpapalipad hangin or may tao dito na ang dami niyang masasamang sinasabi sa iyo eh. Hindi ko alam why. Maybe this is you or someone is connected sa iyo, pero ang dami niyang sinasabi na hindi good. Hindi good pagdating sa iyo. Kaaway mo ata yun. Basta ang sama, marami siyang sinasabi na hindi maganda. Judgment. Parating. Adjustment and judgment. Ganun. Ay, hindi lovers pala to. Okay. Ay, bakit? Bakit? Ha? May aalis?
Wait! Universe, tama ba? Anong nangyari? Mangyari? Ano yun? Binibitin ako. Lakasan mo loob mo. Kailangan gawin. Puro lakasan ng loob, taong malapit sa'yo. Gulo. Okay, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. There's a loss situation. Sana hindi mangyari. No? May aalis eh. Hindi ko alam in what way, but there's a loss, pero either aalis, lalayo, mawawala. Pwedeng isama nyo yung mga pet nyo kapag meron kayo kasi connected din yan sila sa inyo. Kumbaga sila nga yung guidance nyo. Kung ano man yung ikakagulat, ikakashock, ikabibigla mo, sana hindi ganun kasama, no? Sa iba sa inyo. Siyempre, ayoko naman din mangyari sa inyo. But still, nandun yung lungkot eh, no? Sa nakikita ko dito, may lungkot, may malulungkot, may iiyak, may depression, may madidisappoint. Kaya ang sabi ko sa inyo, kapag may nararamdaman na kayo or someone is connected sa inyo or pwedeng may ko-connect lang sa iyo, no? Pwedeng may ko-connect lang sa iyo, no? Ganun na pinagdadaanan niya, no? Sa iba. Sa iba, kung alam niyo may nararamdaman na kayo, your family, connected sa iyo, ikaw, please check, no? Sa nakita ko, mag-ingat kayo sa matatalas o matutulis o matatalim na bagay. Mag-ingat kayo. Pwede kasi na may mangyari sa inyo. Sana walang mawala ng paningin. Sana parang mawalan, either mabulag or lumabo lalo yung mata, parang ganon, no? Or ma-hospital, related doon. Kasi may doctor hospital din ako nakikita. Pwedeng may mako-confine, mapaparalyze, papacheck up, magpapa-maintenance, o kinakailangan, maybe, may mga ganyan, doctor hospital. Sana wag, no? Kasi ang dami kasing tao eh. Hindi ko alam bakit. Baka may pupuntahan ka lang. O may, ano yun? There's a hardship eh. Ibig sabihin may hardship na magaganap o mangyayari. Kasi may nakita akong magtutulungan o pagtutulungan. O tutulong, parang vice versa. Yun na nakikita ko dito. Ang daming tao, as in maraming tao. Okay, sa iba naman na parating is, you need to aware daw sa mga taong makakausap mo. No? Yun ang sinasabi dito. Kasi kahit anong gawin mo, Gemini, o karelasyon mo man yan, anak, kapatid, magulang, kasama sa trabaho, kahit anong gawin mo, hindi sapat yung binibigay mo sa kanila. Hindi sapat yung nakikita nila sa ginagawa mo. Hindi sila satisfy. Yun na nakikita ko. May tao na hindi magiging satisfy when it comes sa mga galaw, kilos, o kung ano man yan. Yun na nakita ko ha. Well, alam ko naman na you don't care. No, basta wag ka mababothered o matitrigger, mag-focus ka lang sa sarili mo. Also, within the 11 days, 11 weeks, 11 months, or by 1 day, 1 week, 1 month, may marireceive ka na good news. There's a good news happen. Kung 11 days, yan 11 days, diba? O kaya something 11. Basta, diba, 11 ng date. Halimbawa, June 11, July 11, mga ganyan. O kaya 11 weeks. Pag 11 weeks, 4, 8, 12, after 3 months, 3 to 4 months, something, yan na nakita ko dito, there's a good news happen into your life. Mayroon ka mararamdaman na kasiyahan, saya, or pwedeng days o weeks lang yan sa iba ha. Yun na nakikita ko dito. Sa iba baka after a year to, di ba? 1 year, ganyan. Yun na nakita ko sa iyo. May abundance, happiness, success, may isa-celebrate, may celebration sa iba. Yun. Basta may mga masasayang sitwasyon
Diba? So, may negative and positive talaga. You will become a center of attention. Aba, may mga tao nagmamatyaga. Alam mo, may mga tao masasama interest sa'yo ba? Or may tao na masama interest sa'yo. Mag-ingat ka sa isa, dalawa, o tatlong tao. Or learn from the past, ha? Ka magsiself daw sa sarili mo. Dapat iwasan. Okay, when it comes sa dapat iwasan, dapat mong iwasan, syempre yung mahata ka na nakaraan. Kung may mga problema ka, gusto mong sabihin, i-share mo yun. Sa mga taong hindi ka ibibenta, you need to open up din, At syempre, iwasan mo, you need to aware na hindi ka matuto sa mga nangyari sa nakaraan, no? Learn from the past. May mga bagay na kailangan mo i-let go, may mga bagay na kailangan mo daw change of decision, at kung may mga bagay o sitwasyon daw na kailangan i-recover, kumpunihin, ayusin, i-push mo daw yung sarili mo doon para magawa o maayos yun. Kumbaga, wag mong tatalikuran, iiwasan, o i-jump o mag-jump, no? Wag na wag. And then also, iwasan mo, syempre yung loneliness and you feeling lost o ma-disconnect ka sa mga bagay na gusto mong makamit sa buhay mo. Kailangan mo rin daw na maghigpit. When it comes sa paghihigpit, siguro sa pera, sa physical mo, sa sarili mo, yan, sa mga nararamdaman mo, sa trabaho mo, sa mga tao na sa paligid mo, ganyan. Basta need ng paghihigpit. And syempre, self-doubt, iwasan mo. Yung mag-guilt ka sa mga naganap o nangyari sa nakaraan kasi ang need kasi doon is matuto ka. No? Magkaroon ka daw ng pag-evaluate. No? Parang self-evaluation. Ganyan. Parang handun yung point na makiramdam ka. Kumbaga, makiramdam ka sa sitwasyon, makiramdam ka sa mga magaganap o mangyayari, makiramdam ka sa paligid, ganyan. Yan ang sabi. Awareness is needed. Then, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini in love. Uy. Ay, ganun. Natawa akong bigla. Yan. Ayos nga ako umupo, anak. Okay. Pagdating sa iyong love, kung single ka, may tao dito na nagkakaroon ng attraction sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. May taong attract sa'yo. Hindi ko alam kung bakit parang meron na ba siya o may pamilya ba to. Kasi medyo naguguluhan siya, no? Siguro nalilito siya. Yun, may tao na ganun. Kung kayo naman is nakahiwalay nitong tao na ito, oo, nagkaroon na ng paglilet ko. Kasi marami ng pagbabago na rin naganap. Pero alam mo kahit pa paano, kung nagkahiwalay man kayo nito, naaalala ka pa niya eh. As in, naaalala ka pa niya. You give your effort, yung hard work sa tao na to. Pero, ikaw or siya to nahahatak pa rin siya ng nakaraan. Bumabalik-balik talaga siya sa nakaraan. Yun ang nakikita ko. Pero ang nakita ko sa niya parang handun pa rin yung point of pag-asa na nararamdaman niya. Na magkakaroon kayo ng pagbabalikan, magkakaroon ulit ng union, or panimulang muli. Yun ang nakita ko. Kasi gusto niya ng union. Yun ang nakikita ko sa kanya. Hindi ko alam bakit naguguluhan siya ngayon. Siguro kung meron siya ngayon, andun yung point na naguguluhan siya. Na bakit ganun, di kita makalimutan, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Kasi siya sa bumabalik talaga siya sa either nami-miss ka niya, bumabalik-balik talaga siya sa alaala mo o sa alaala niya, mga ganun. Okay. And then, kung kayo naman is may third party relationship.
Oo, alam na. Matagal na. Matagal na 'to. Matagal na. Baka alam mo lang din, 'di ba? Andun nga lang yung confident mo. Pwede ikaw yung third party or may third party talaga, pero alam mo na daw. Alam mo na matagal na ito. Kumbaga nandun ka na lang din sa point na naghihintay ka na lang din. But still, andun yung effort ng bawat isa, no? Minsan, syempre, hindi naman maiwasan na para kang nakikipagbunuan sa isang puno na ay sa isang lubid, naghahatakan kayo, 'di ba? Kung sino yung mananalo o mag-ano. Parang nando sa point na yun. But still, may mga times na medyo magulo eh. Ako nakikita. Basta lahat din naman din na may mga time din na magkakasundo pa rin naman kayo. Well, it's your choice naman din dito no sa sitwasyon. Yan. Parang may connect pa siya sa kung may pamilya na to, parang connected pa rin siya. Sa iba naman sa inyo, nandun yung happiness kasi na nakikita ko sa kabila din. Or maybe sa'yo ito, no? Yon. And then, kung wala naman third-party relationship, is something hiding when it comes in this connection. Hindi ko alam kung sa part mo or sa part niya ha. Basta may hinahide ang isa sa inyo. Matagal na. May hinahide. Hindi ko alam eh. Basta may hinahide. Yun lang masasabi ko sa'yo. Basta nandoon yung effort ng isa, yung partnership, yung okay naman, nagmamatch naman din kahit pa paano, yung pag-uusap nyo, yung usapan nyo. Yun nga lang siguro minsan medyo magulo, ganyan. Isa sa inyo medyo imaginative or mapantasizing, ano, yung isa sa inyo. But still, o may din may iniisip lang talaga siya. Kasi sabi ko nga, di ba, may hinahide yung isa sa inyo. As in, meron. Your money. Gemini and mine. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo or trabaho, sa trabaho mo medyo stressful, ano? Yan. O pwedeng na-stress ka sa mga tao nakakausap mo, sa trabaho mo, o kaya sa isang babae, ganyan. O kaya is, yung iba sa inyo is, kung sino man yung mga, pwedeng, stress lang talaga sa, may mga struggle siguro, o may mga point na hindi nagiging good when it comes sa, trabaho. Or pwede rin kasi na ito is you are a night shift, di ba? Medyo kulang ka sa tulog, nag-iiba yung mood, di ba? Nanto sa point na yun. Diba? Para kang rumble-rumble. Minsan, umaga, tanghali, gabi, parang iba-iba, no? Kaya siguro nag-iiba yung aura mo dito sa card ko. And then also, kung sa pera mo ito, warning ako lang kayo, Hal. Wala kayong saving. Or mawawalan kayo ng saving, maybe sa iba. Please lang, huwag masyadong magastos, no? Or kasi yung kasi natin, di ba, unti-unti yung gastos natin. Pag pinagsama-sama yun, ang laki niyan. Pero sa inyo naman yan, sa iba sa inyo. Magkakaroon ka daw ng siguro sa trabaho, stress, anxiety, depression, feeling burden, or ganun din sa pera, no, sa iba. Huwag niyo nang, huwag niyo nang, huwag na dumating sa punto na maging ganun, no, na magkaroon talaga kayo ng problema sa pera. Ngayon pa lang, isave niyo na yung pera niyo, mag-save na kayo ng money, ganun. Wag biglang alis, biglang gastos, biglang ganito, biglang ganyan, biglang ganun, travel, di ba? You need to save money rin. No? Kasi ikaw rin naman yung magsasuffer at the end. Sa iba naman sa inyo is losing something valuable. Ako nakikita sa iyo. Sa iba, pagnanakaw. Yun ang nakikita ko. And you need to be prepared. You need to be prepared na dapat mo maiwasan, ibig sabihin, di ba? Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga papers and documents ka na ayusin? May nakita kong ganun. Hindi ko alam kung marilisin mo siya, ayusin mo. Ingatan nyo, medyo may konting kalungkutan na magaganap pagdating sa pera. Or medyo magiging emotional ka sa trabaho mo, pwedeng nando sa point na yun. Binavalue mo naman kaso, siguro lang,
Minsan kasi baka hindi mo rin mapigilan yung sarili mo, 'di ba? Well, it's your choice naman din pagdating sa pagpapatakbo ng pera, no? Ingat na lang kayo. Arigatou namaste, God bless.